Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sino ba ang mas mukhang nuisance candidate sa dalawa? Si Toto Kausing ba or itong si Quiboloy? Tila ata, dispalinghado ang desisyon ng COMELEC na ipasok si Quiboloy bilang isang kandidatong senador at gawing nuisance candidate itong si Toto Kausing. Na kung titingnan, mas mukhang nuisance candidate pa itong si Quiboloy kaysa dito kay Toto. Paano ko po ito nasabi mga kabunyog? Halina't alamin po natin. Bago po iyan, panoorin na muna natin itong mga sinabi ni Comelec Garcia sa pagiging pasadong pagtakbo ni Quiboloy bilang senador. Or is he, if he wins, going to use his position to escape accountability? The criteria that you just mentioned, Chairman Garcia, how did you use that as you reviewed the COC of disgraced televangelist Apollo Quiboloy? Well, no, as far as Mr. Quiboloy is concerned, Ma'am Carmina, number one, nobody filed a petition to disqualify him, or number two, there was not likewise a petition to declare him as a nuisance candidate. If the COMELEC will motu proprio cancel his candidacy because he will be considered as a nuisance candidate, we must also have to understand that Mr. Quiboloy has a lot of supporters. It may not be of the millions that others may have, but just the same, we cannot discount the fact that he has likewise supporters, and that's very important for purposes of determining whether there is that seriousness. Now, as regards accountability, Ma'am Carmina, that's a different matter altogether. We have to understand that no person will be disqualified or candidacy cancelled simply because he has a pending case. Not until there's a final judgment will there be a removal of the name from the list of candidates, and therefore we are still presuming him innocent until the guilt is proved after the so-called judicial process. So you were you were tentative in your decision, or was there even some hesitation just because of the supporters of the pastor? Well, we already declared Mr. Quiboloy as a legitimate and valid candidate, and of course nobody will prevent anybody from still filing a petition to disqualify a candidate now and until election day for other grounds. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong mga sinabi ni Garcia na wala naman daw ground para gawing nuisance candidate itong si Quiboloy at hindi naman daw dahilan yung kaso niya para ito hindi tumakbo bilang isang senador. Nakakahiya talaga ang ginagawa nitong si Garcia. Nagpagod ang ating mga kapulisan para mahuli yan at bibigyan mo pa ng pagkakataon para tumakbo bilang senador. Parang sinampal mo lang ang mga kapulisang naghirap sa paghuli kay Quiboloy. Hay naku! Saka dapat pasado si Quiboloy sa pagiging nuisance candidate. Bakit ko po ito nasabi? Ito, pakinggan po natin ang paliwanag ni Attorney Enzo Recto kung ano ang qualifications ng pagiging nuisance candidate. At dito sa kanyang topic, ipapakita niya rin dito na hindi talaga pwedeng maging nuisance si Toto Kausing. Live siya kanina, pinaliwanag niya. Sabi ko kay Engineer Toto Kausing, pwede bang isend mo sa akin yung pinadala sa iyo ng COMELEC? Yung pinadala sa iyo ng COMELEC? Ito yung pinadala sa kanya ng COMELEC. Yan, kita nyo? Republic of the Philippines Commission on Elections, Manila. En motu proprio petition to declare Bertini Catalonia Kausing as a nuisance candidate. Yan So, in short, hindi pa naman final na deklarado na si Toto Kausing na nuisance candidate. Ilinaw ko yan Ilinaw ko. Hindi pa po siya deklaradong nuisance candidate. Wala pa po yan, hindi pa yan final. Petition pa lang. Ibig sabihin, ang COMELEC mismo, motu proprio. Walang kalaban na nag-file ng laban kay Engineer Toto Kausing na i-declare siyang nuisance. Ang nag-file mismo na siya ay nuisance candidate, motu proprio, yung law department ng COMELEC. Ano bang procedure niyan? Ang procedure niyan, mga kabunyog, ganito. Ang law department ay pwedeng mag-file na ang isang kandidato ay i-declare na nuisance. Paano ang mangyayari? Final na ba yan? Hindi. Ang mangyayari dyan, yung petition na final ng law department, iraraffle yan sa division ng COMELEC. Ang COMELEC kasi, 7 commissioners yan. Kapag lahat ng commissioners, ang tawag dyan unbanked.
Pero kapag may mga kaso, may mga petitions, ang nagdidinig niyan, division. Ang COMELEC divided into 2 divisions. First division, second division. Ang isang division, mga 3 commissioners yan. So dahil 7 commissioners yan, iraraffle po itong petition na to sa isang division ng COMELEC. Hindi natin alam kung saang division, kung first division, second division. Tapos yung division na yan ng COMELEC, papadalhan niya ng summon si Toto Kausing para sagutin yan. Kaya lang mabilis yan. Mga 5 days lang yan pagkatanggap ni Toto Kausing ng summon. Sasagutin niya na yan. Magsabibigay siya ng kanyang answer sa forma ng isang memorandum within 5 days. Ngayon, kapag may division na ngayon yung division, may decision na yan, pwede pa yan i-appeal sa unbank. Pwede pa. Pagkatapos ng unbank, yung buong COMELEC na, kung talagang hindi pabor sa'yo yung desisyon, pwede mo pang dalhin sa Korte Suprema. Pero mahabang proseso yan. Mahabang proseso yan, mga kabunyog. Pero kapag dinala mo pa sa Korte Suprema, pero ito lang ang ilinaw ko, wala pang final na desisyon. Ang nag-decide pala ngayon na i-recommend na nuisance candidate si Engineer Toto Kausing, yung Law Department ng COMELEC. Pero ang Law Department ng COMELEC kasi, hindi naman final ang recommendation niyan. Magsasubmit sila ng petition, ito na nga, ginawa na ng COMELEC Law Department, nag-file sila ng petition, ito nang binasa ko kanina, yung title, tapos iraraffle yan sa 2 divisions ng COMELEC, pipili kung saan doon babagsak ang kaso ni Engineer Toto Kausing. Sasagutin niya ni Engineer Toto Kausing within 5 days. Magsasubmit siya ng memorandum. Tapos magdedesisyon yung division. Tapos pagka nagdesisyon yung division, pwede pang i-apila sa unbank yung buong COMELEC na. Sabi ni Garcia kanina, buong December i-resolve nila tong mga issue na to. So sa ngayon mga kabunyog, mga kababayan, kaya naman sa inanunsyo ng COMELEC wala ang pangalan ni Engineer Toto Kausing kasi yun ang recommendation ng Law Department. Kaya itong lumabas kaninang lista, recommendation pa lang yan ng Law Department na yung 183 na nag-file ng COC, 117 ang ideklarang nuisance candidate, tapos 66 lang ang ituring na kandidato. Pero hindi pa po yan official, hindi pa yan complete. Ang tawag po dyan, initial and partial. Bakit initial and partial? Kasi hindi ka naman pwedeng i-declare na nuisance na walang due process. Ha? Wala, hindi pwede yan. Hindi pwedeng i-declare kang nuisance na walang due process. Anong ibig sabihin ng due process? Yung opportunity mo na sumagot. Okay. Ang na-receive kanina ni Toto Kausing na sa kanyang email, yung sulat lang ng COMELEC na nagsasabing ay na binigyan siya ng kopya ng petisyon. Binigyan siya ng kopya ng petisyon ng yung petition na final ng Law Department. Pero hindi pa siya sumasagot dun eh. Kailangan pa siyang bigyan ng due process. Yung opportunity niya naman nasagutin yon. Ngayon, ano ba kasi ang sabi ng Law Department? Ito yung sinabi ng Law Department. O, basahin ko. Sabi ng Law Department, nuisance candidate daw si Toto Kausing. Ano ba ang ibig sabihin ng nuisance? A nuisance candidate is one who files a COC. O yan basahin ko ito mga kabunyog. Ang sabi sa batas, ang nuisance candidate is one who files a COC, ibig sabihin Certificate of Candidacy, A, to put the election process in mockery or disrepute. Or B, to cause confusion among the voters by the similarity of the names of the registered candidates, or which clearly demonstrates that the candidate has no bona fide intention to run for the office and to prevent a faithful determination of the true will of the electorate. O yan ang ibig sabihin ng nuisance candidate. Nuisance candidate ay isang kandidato na nag-file ng kanyang Certificate of Candidacy pero ang purpose niya kaya siya nagkandidato para ilagay ang proseso ng eleksyon sa mockery, paglaruan. Parang linuloko ang eleksyon. Hindi nire-respeto, ginagalang.
Parang ginagawang katatawanan. Oh, 'di ba? Marami tayong nakikitang kandidato pag nagsasalita, natatawa tayo. Ano ba 'yan? Para naman tong nuisance candidate ito. Oh, malinaw naman, ang isang kandidato ay alam mong parang nakakaloko, hindi naman seryoso, parang pinaglalaro, nagiging katatawanan ang eleksyon. 'Yun ang letter A, to put the election process in mockery or disrepute. Ang pangalawa, to cause confusion among the voters by the similarity of the names of the registered candidates. Ibig sabihin, nag-file ka ng hindi ka naman talaga seryoso. May kaparehong kandidato na seryoso, gusto mong guluhin ang eleksyon, nag-file ka rin kasi kaapelyido mo yun. Gusto mong manggulo. O yun. Ang pangatlo, yung kandidato, wala naman talagang good faith o mabuting intensyon na tumakbo. O, yan yung tatlong definition ng nuisance candidate. Sa tingin nyo ba, yan sa tatlo na yan, nandyan ba si Toto Kausing? Una, tumakbo ba si Toto Kausing para ilagay ang election process sa mockery or disrepute? Disrepute? Yan lang naman ang definition eh. May kumandidato bang senador na seryoso, na sikat, na Kausing, na para magulo yan, kumandidato rin si Toto, na Kausing siya? Hindi, wala namang Kausing eh. Siya lang naman ang Kausing. So hindi mag-a-apply yung B. Ang pangatlo, wala siyang malinis, wala siyang good faith o seryosong intensyon, bona fide intensyon na tumakbo. Sinong nagsabing hindi seryoso si Toto sa pagtakbo niya? Kaya, dyan sa tatlo na yan, napakahirap sabihin na nuisance candidate si Toto. Wala siya dyan sa ABC. Di ba? Wala siya dyan sa ABC. Nakukuha natin, mga kabunyog, mga kababayan. Ano yan eh? Hindi naman sinabi dyan na hindi naman sinabi dyan, hindi naman sinabi dyan na kailangan mong manalo. Hindi ganun yun. Hindi requirement yan. Pag sinabi mong mockery, tama si Antonio Calulot, katatawanan. Ginagawa ba sa pagtakbo ba ni Engineer Toto Kausing, ginagawa niya bang katatawanan ang eleksyon ng Pilipinas? Ngayon, anong paliwanag muna ng COMELEC? Anong paliwanag ng COMELEC? Ito ang paliwanag nila. Ito, nakakatawa nga ang paliwanag ng COMELEC. Ipakita ko sa inyo. Ito. Ang paliwanag ng COMELEC, ito. Sabi ng COMELEC, as can be gleaned from the circumstances present in the instant petition, respondent filed the COC to put the election process in mockery or disrepute. O yan. So ang sabi ng COMELEC, si Toto Kausing daw ay nag-file ng COC para ilagay ang proseso ng eleksyon sa katatawanan. Pinaglalaruan daw ni Toto Kausing, ginagawang katatawanan ang election process. Bakit? Ito yung nakalagay. While not expressly provided in the 1987 Constitution, the Senate as an institution and the position of senator as a public office were included in our system of government for a reason. The 1987 Constitution made the composition of the Senate smaller in number and elected at large by the entire electorate as compared to the House of Representatives. Accordingly, the rationale for this rule intends to make the Senate training ground for national leaders and possibly a springboard for the presidency. It follows also that the senator, having a national rather than only a district constituency, will have a broader outlook of the problems of the country, instead of being restricted by narrow viewpoints and interests. With such perspective, the Senate is likely to be more circumspect or at least less impulsive than the House of Representatives. O yan So ang sinasabi ng COMELEC, ang Senado, special yan. Mas special yan kaysa sa House. Kasi ang Senado, ang mga nauupo dapat dyan, posibleng maging mga presidente ng bansa, mga national leaders yan. Kaya dapat seryoso ang mga umuupo dyan. Hindi pwedeng yung mga hindi karapat dapat sa Senado. O yan. Considering the unique nature of the Senate as training ground of national leaders and possibly a springboard for the presidency, it follows that candidates for senators
once elected, will be serving the nation in utmost manner unequaled by other elected positions. So, parang ang pinapakita dito ng COMELEC, seryoso daw ang pagiging senador. Sa susunod, makikita nyo na sasabihin ng COMELEC na si Toto Kausing hindi ka bagay-bagay sa Senado. Unang-una, kung si Toto Kausing sasabihin nilang hindi bagay sa Senado dahil kagalang-galang daw dapat ang mga senador, bakit pinayagan nilang tumakbo ang mga tulad ni Kibuloy? Bakit pinayagan nilang tumakbo ang mga tulad ni Philip Salvador? Di ba? Di ba mga kabunyog? Mga kababayan? Kasi ang pinapalabas ng COMELEC, napaka-importante ng Senado. Kaya dapat daw ang mga nauupo sa Senado, ang mga kumakandidato dyan, talagang magagaling. Talagang kasi pwede daw maging presidente, mga national leaders daw yan. So ngayon, dito na ngayon ipapasok ng, dito na pinapasok ng COMELEC yung rason nila kay Toto. Ito na. On October 4, 2022, the Supreme Court has disbarred respondent over a draft pleading in a plunder case he posted in the Facebook social media. The Senate, being a potential stepping stone for the highest positions in the country, it is expected for aspirants to act accordingly and maintain the highest level of integrity and respect for the law. Respondents, being an aspiring lawmaker, having a history of transgression of law that exhibits a propensity to be a lawbreaker in a disturber of peace, places the election process in sheer mockery. Yan yung sinasabi ng COMELEC na mockery daw ni Toto Kausing. Kasi nadismar daw si Toto Kausing. Dahil nadismar siya, hindi siya karapat-dapat sa Senado. Dahil lawbreaker ka daw, hindi ka sumusunod sa batas. Samantala, bakit ba nadismar si Toto Kausing? Nadisbar si Toto Kausing kasi yung pleadings niya sa kasong plunder, may sinampaan siya ng kasong plunder. Politiko yun Saka mga tao ng politiko. Kasi linalabanan ni Toto yung korupsyon Sinampaan ni Toto ng kasong plunder. Ang ginawa ni Toto, yung kanyang pleadings, yung kanyang pinost niya sa social media. Pinost niya sa social media. Doon siya dinisbar ng Supreme Court. Ngayon ang tanong, nakakahiya ba yung ginawa na yun ni Toto Kausing? Sa totoo lang, sa aming mga abogado, kung nakakahiya pag nadisbar ka dahil ng babae ka, immoral ka, o kaya ang pera ng kliyente mo, dinispalko mo, istapa, yun ang mga nakakahiya. Bastos ka. Yun ang mga nakakahiya. Di ba? Dito wala, hindi nakakahiya yung ginawa ni Toto Kausing. Kung mali man yung ginawa niya dahil pinost niya yung pleadings, hindi yung nakakahiya. Ang nakakahiya na madisbar ka yung immoral ka. Di ba? Immorality. O kaya, linoko mo ang kliyente mo, istapador ka. Yun mga ganun, nakakahiya sa amin yun. Dito, ang sinasabi ng COMELEC, sinabi ng COMELEC yung nangyari daw kay Toto Kausing na nadisbar siya, dahil pinost niya yung pleadings niya, nakakahiya daw yan. Sus, paano naman nakakahiya yun? Totoo, nadisbar siya si Toto. Mali yung ginawa niya, nadisbar siya. Pero, ang sinasabi kasi ng COMELEC, nakuha niyo yung argumento ng COMELEC? Ang sabi ng COMELEC, ang Senado ay kagalang-galang. Dapat ang nauupo dyan, yung mga nakagalang-galang. Dahil daw, yan daw ang magiging mga national leaders at posible pang maging presidente. Kaya, kapag tumakbo ka na wala ka namang integrity, lawbreaker ka, hindi ka karapat-dapat sa Senado, mali yan. Mali yan ng COMELEC. Sino sila sa pagsabi na dahil nadisbar si Toto Kausing, hindi na siya pwedeng tumakbo? Wala namang ganun sa batas Hindi nakalagay sa batas na kapag nadisbar ka, hindi ka na pwedeng tumakbo. Assuming pang nadisbar si Toto Kausing, yung disbarment niya hindi naman nakakahiya Di ba? Kaya yung sinasabi ng COMELEC na pinaglalaruan ni Toto yung eleksyon dahil daw hindi siya kagalang-galang, hindi siya karapat-dapat maging senador dahil kagalang-galang ang Senado, dahil tumakbo siya kahit hindi siya kagalang-galang, pinaglalaruan niya ang eleksyon. So, nuisance candidate siya. Nakuha niyo mga kabunyog? Nakuha niyo?
Ganun ang rason ng COMELEC. Ha? Yun, binasa ko sa inyo eh. Binasa ko sa inyo. Yan yung ano. Ha? Yan yung rason na ginamit ng COMELEC. Si Tuto Kausing daw ay na-disbar. Oo. Ang una munang presentation ng COMELEC, Law Department, na ang COMELEC, ang Senado ay kagalang-galang. Oh? Ano daw ito? Special daw ito kaysa sa Kamara, kaysa sa House. Ang dapat daw na umuupo dito, kagalang-galang. Oh. Si Tuto Kausing daw na-disbar. Na-disbar siya. Ngayon, dahil na-disbar siya, lawbreaker siya. Lawbreaker. Dahil lawbreaker siya, wala siyang integrity. Kaya, kung tatakbo pa rin siya kahit wala siyang integrity, pinaglalaruan niya ang eleksyon. Nang tindi. Ha? Yan mga kabunyog, mga kababayan. Ito pa ang sinabi ng COMELEC. Also, this is further bolstered. Ayan ha. Ayan, ito pa ang sabi ng COMELEC. Also, this is further bolstered by respondents' antics. O yun. Ang isa pa daw na dahilan, si Tuto Kausing daw ay may mga pakulo antics. Nung nag-file siya ng kanyang COC, ito, also, this is further bolstered by respondents' antics and behavior in his public appearance as such during the filing of COC, the Law Department Office of the Manila Hotel, which were recorded by the Education and Information Department as shown in its live stream of the said event. These antics and behavior are as follows. Respondents admitted that he was disbarred by the Supreme Court and bragged it as a badge of honor, as a badge of Medal of Valor on his part. And when asked by the members of the media regarding his plan to appeal his disbarment case, respondent replied that he will elevate it to the United Nations Commission on Human Rights because allegedly he is a victim of a crime against humanity. All these circumstances corroborate the lack of seriousness of respondents' candidacy. As such, respondents' candidacy is merely a farce that puts the election process and mockery in disrepute. Ayan ha. So, isa pang ginagamit na basihan o ground ng COMELEC, nung nag-file daw si Toto Kausing ng COC noong October 8, nagsalita si Toto doon. Pinagyabang pa daw ni Toto Kausing yung kanyang pagkakadisbar. Ang sabi daw ni Toto Kausing, yun ay kanyang Medal of Badge of Valor. Sus naman, ang ibig lang naman sabihin din doon ni Toto Kausing, hindi siya nahihiya na nadisbar siya. Kasi kung nadisbar man siya, hindi naman, katulad ng panliwanag ko, hindi naman siya nadisbar dahil sa kanyang korupsyon. Hindi naman siya nadisbar dahil immoral siya. Hindi naman siya nadisbar dahil inistapa niya ang kliyente niya o niloko niya. Kahit ang COMELEC, sinabi naman kanina na nadisbar siya dahil pinost niya sa social media, sa Facebook, yung pleadings niya ng plunder. Ano ba yung plunder? Kinasuhan niya yung isang politiko doon sa lugar nila, saka yung mga kasabwat ng politiko na yon. So sabi ni Toto Kausing, kung ako man inadisbar dahil sa paglaban ko sa korupsyon, badge, ano yon? Medal o Badge of Valor ko yon. Oh, mali ba yung sinabi niya? Di ba? Di ba? So ang punto ni Toto doon sa pagsabi niyang hindi siya nahihiya na nadisbar siya kasi hindi naman yung pagkakadisbar niya dahil sa immoral siya, hindi naman dahil inistapa niya ang pera ng kliyente niya, hindi naman dahil nanloko siya ng kliyente. Hindi. Nadisbar siya dahil nagkaso siya ng plunder sa isang politiko at nagkaso siya ng plunder sa mga kasabwat ng politikong yon. Ang mali niya, pinost niya yung kanyang pleadings. Oh, yun ang So sabi ni Toto Kausing, Medal of Badge of Valor ko yon. O mali ba yung sinabi niya? O, di ba? Di ba? Yun eh. Tapos ang sabi dito ng COMELEC, sabi pa daw ni Toto Kausing nung tinanong daw ng media, ano bang plano mo? Mag-a-appeal ka ba? O, sabi ni Toto Kausing, oo. Pero pag dininay pa rin yung appeal ko, lalapit ako sa United Nations Commission on Human Rights. Wala namang mali doon. Ha? Wala namang mali doon. Kasi sa United Nations Commission on Human Rights, pag sa tingin mo,
nababiolate ang human rights mo, pwede kang lumapit sa United Nations Commission on Human Rights. Oh, mali ba yon? Kaya lang ang sabi ng COMELEC, ng Law Department ng COMELEC, ito daw yung mga dahilan na nagpapakita na si Toto Kausing ay hindi seryoso sa pagtakbong senador, na binabastos daw ni Toto ang proseso ng eleksyon. Kaya nuisance candidate siya. O yan mga kabunyog, dinidiscuss ko to kasi para maintindihan bakit sinasabing si Toto Kausing daw ay nuisance. Ha? Yan yun. Ako, alam nyo mga kabunyog, ang sinasabing nuisance, yung ginagawa mo ngang katatawanan ng eleksyon. Alam naman natin ang nuisance eh. Ha? Alam naman natin ang nuisance. Pero sa tingin ba natin nuisance si Engineer Toto Kausing? Maaaring mahina siya kumpara sa ibang kandidato. Ha? Maaaring hindi siya sikat, pero hindi siya nuisance. Maaaring hindi siya kasing lakas ng ibang kandidato. Tanggap naman natin yan. Tanggap din yan ni Toto. Maaaring hindi siya kasing popular, kasing kilala kumpara ng ibang mga kandidato. Maaaring ang tsansa niyang manalo ay mahirap, pero hindi siya nuisance. Di ba? Hindi siya nuisance. Oh, hindi naman ibig sabihin na para masabi mong hindi ka nuisance, dapat mananalo ka. Hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Ang ibang rason ng COMELEC, bakit nila sinasabing nuisance, walang kakayahang mag-launch ng nationwide campaign. Sa puntong ito, hindi nila yan ginamit kay Toto. Kasi si Toto ay miyembro ng Partido Bunyog. May partido siya. Mayroon tayong member sa buong Pilipinas na tutulong sa kampanya ni Toto. Hindi yan ang ginamit nilang dahilan. Hindi nila lang ginamit na dahilan. Ang ginamit ng dahilan kay Toto, yun ang dalawa. Na si Toto Kausing daw, pinaglalaroan ng eleksyon kasi hindi siya karespe-respeto. Kasi nadisbar siya. Kaya, pinaglalaroan niyang eleksyon. Tumakbo pa rin siya kahit hindi siya kagalang-galang. Ay bakit sila Kibuloy? Bakit sila Philip Salvador? Bakit ang marami dyan kasama dun sa 66? Okay, marami naman talagang nuisance candidates. Pero hindi si Toto kasama dapat sa nuisance candidate. Maaaring mahirap ang laban niya kasi mabigat talaga ang laban, pero hindi pwedeng sabihing nuisance candidate siya. Di ba? Yan yung yung sinabi ng COMELEC na isa pang dahilan na nuisance si Toto dahil nung ginawa na nung nagsalita siya, sinabi niya na yung pagkakadisbar niya, proud siya doon, parang medal or badge of valor niya yon. Hindi mali yon. Hindi mali yon. Hindi lang nila alam yung context bakit sinabi ni Toto yun. Kaya, sa madaling sabi, itong mga ginamit na dahilan ng COMELEC, hindi ka panipaniwala ito. Hindi ko. Ngayon, anong dapat gawin ni Toto Kausing dyan? Sagutin niya. Yan mga kabunyog, narinig po natin ang paliwanag dito ni Attorney Enzo Recto, na wala naman dapat na basehan para ideklarang nuisance candidate si Toto Kausing, dahil ang dapat gawing nuisance candidate ng COMELEC ay itong si Kibuloy. Bakit po mga kabunyog? Ito panoorin po ninyo ito at sabihin ninyo na karapat dapat talagang nuisance candidate itong si Kibuloy kaysa kay Toto. Dahil in the first place pa lang, wala sa hulog itong si Kibuloy, in short sira ang ulo nitong taong ito. Lumindol ng 6.6. Oh, nandun ako kapon, nandun ako sa kwarto ko. Sabi ko, Lindol, stop! Stop! Tapos, pangalawa yung mga 11 siguro yun. Nandyan si Ingrid, nandyan sino yung kasama ko, nagsusulat ako, Lumindol. Sabi ko na stop! Eh di yung stop din. Pasalamat kayo sa akin. Oh, pasalamat kayo sa akin. Kasi kung di ko pinay-stop yun, marami kayong magigiba dyan, mga mamamatay kayo. Kaya pasalamat kayo kung nagpa-stop ng Lindol. Hindi ko sinabi ito na walang witness ha. May witness, marami. Nakapalibot sa akin. Sinigawan ko yung Lindol nung gumano na yung mga chandelier ko. Harian, ang paraiso ay nasa ikatlong langit. Paano yun nasa Davao? Pagka ikaw, karnal ka, kahit
nasa lupa pa nasa Davao pa ang karya ng langit, hindi ka makakapasok. Lalo na sa ikatlong langit. Dito nga sa Davao, hindi ka makapasok. Pinunta na nga ditong langit eh. Hindi pa ninyo kayang pasukin. Ako ang hari ng langit dito sa lupa. Kaya mo akong sundin? Pag di mo ako kayang sundin na taong nagmanifest dito sa iyo, paano ka papasok sa ikatlong langit? Huwag mo hanapin ikatlong langit kung hindi mo mahanap dito. Na pinadala na nga niya dito sa Davao eh. Pwede mo nang puntahan, pwede ka nang magtanong, pwede mo nang sundin. Maliwanag na ipinapaliwanag ko kung paano kang makapasok. Hindi pa nga nyo mapasok-pasok tapos ikatlong langit ang pangarap nyo. Walang pangatlong langit sa inyo, akin lang yon. Pero bago kayo makapunta doon, daan muna kayo sa akin dito sa Davao, dito sa New Jerusalem ko dito. Bago kayo makapunta sa ikatlong langit. Dito nga sa langit sa lupa, hindi kayo makapasok. Ang daling pasukin. Oh. Nakapasok naman ako sa Prayer Mountain. Hindi yon. Real estate lang yon. Example lang yon ng new creation. Ako ang bagong langit. Ako ang bagong langit. Kung kayo didebatiin ako na ngayong katotohanan, ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa pagtatampisaw dyan. Ako may-ari ng sanlibutan ngayon. Magdidebate ako sa inyong mga hunghang. Pag nanaginip kayo at nanlait kayo sa akin, pag nanaginip kayong may dumaan na kabaong sa harap ninyo, na kayo ang naruroon, magpapasimula na ang hatol na sa inyo ay ibabagsak ng Ama at hindi na kayo magtatagal sa lupa. Yan 'di ba? Isang dahilan na yan para deklarang nuisance candidate itong si Kibuloy. Sira talaga ang ulo nito. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.